Isang magandang hapon po sa inyo lahat at maligayang araw ng Panginoon. Maligayang pagdating po sa ating lingguhang pagsamba dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. At nais po naming batiin ang bawat ama at haligi ng tahanan. Isa pong Happy Father's Day sa inyong lahat. Happy Father's Day po. Tungkol po sa ating lokal na iglesia, ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na maitipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring huwag magatubiling lumapit po sa ating reception table, katabi lamang ng pintuan, pagkatapos na ang ating worship service. Ikalulugod po nating sagutin ang lahat ng inyong katanungan. Sa hapon pong ito, habang tayo'y naghahanda sa pagsamba, sa pamamagitan ng mga awitin, naway alalahanin natin ang pag-asa na meron tayo kay Kristo. At ang atin pong tagapagsalita sa hapon na ito ay walang iba kundi si Pastor Rico Hieronimo na mangangaral mula sa 2 Korinto, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 5. Isang paalala na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala, ngunit may inianda ang Diyos na higit pa roon. Isang walang hanggan tahanan sa langit na pinagtibay ng banal na Espiritu. Inaalala natin na kay Kristo tayo ay pinagpala ng bawat espiritual na pagpapala, sabi ng Efeso 1:3, tinatakan ng pangakong banal na Espiritu at ginawang tagapagmana ng isang maluwalhating hinaharap kasama ng Diyos. Ito nawa ang ating masayang tugon, ang purihin ng Diyos na nagliligtas, nag-iingat, at nagpapaluwalhati sa kanyang bayan sa pamamagitan ng biyaya. Inaanyahan po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay nating itaas ang ating tinig at ating awitin ang Come Praise and Glorify. Praise of your mercy and grace, to the praise
Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three in One, to the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory. You are the God who saves. Ang susunod nating awitin ay tugon sa pag-asang meron tayo kay Kristo. Isang deklarasyon ng ganap na pagsuko na habang hinihintay natin siya sa kanyang pagbabalik, tayo ay mamumuhay ng may pagsunod. Tulad ng panawagan sa Roma 12:1, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba na mayroon na naaayon sa inyong pag-iisip. Awitin po natin ang aking espiritu, kaluluwa at katawan. Ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, Jesus, binibigay ko sa'yo magpakailanman. Panginoon, sa altar inilatag kong lahat, naway hindi masira ang aking tiwala. O Jesus, makapangyarihang tagapagligtas, nagtitiwala ko sa iyong dakilang pangalan. Palayain aking miyembro sa pagkakasala, para sa tagumpay at bilang iyong sandata. O kay ligaya ng pagsuko sa sarili, upang maisabuhay ang iyong buhay sa akin. Ako ay nahugasan sa mahalagang dugo, pinataka ng Espiritu, isang alay sa Diyos. Ang atin naman pong susunod na awitin ay awit na pagdiriwang sa araw na darating, kung kailan mawawala na ang sakit, kung kailan ang pananampalataya ay magiging paningin at makikita na natin si Kristo ng harapan. Filipos 3:20-21. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay sabik nating iniintay ang tagapagligtas na magbabago sa ating hamak na katawan upang maging tulad ng kanyang malulhating katawan. Umawit tayo na may pananampalataya at pananabik, hindi nakutuon sa ating mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na walang hanggan.
Awitin po natin ang One Day When We All Get to Heaven. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question be solved. Every anxious thought left behind. No more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. One day we'll be free, free indeed, Jesus. One day all this struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day will be. And when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory.
po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Isaiah, Kabanata 25, verse 6 hanggang 8. Sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubos nang pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Alisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin ng ating pastor. Tayo po'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo po ay mahabagin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may kapangyarihan sa lahat at may alam ng lahat. At dahil dito, Panginoon, anuman ang nangyayari sa looban namin o sa mga kapaligiran namin, alam namin na ito po ay nasa inyong kalooban at kapangyarihan. Kaya't kami ay nagpupuri. Maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makakapagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin sa linggo na ito. At salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinibigay ninyo po sa amin sa pang-araw-araw. Alam namin kung hindi dahil po sa inyong grasya, hindi nga kami makakaparito. Panginoon, kami ay dumudulog sa inyo sa hapon na ito. Aming idinarasal, Panginoon, ang pagsamba po namin. Naway, Panginoon, na sa pagsamba na ito ay aming hinihiling na kung maaari na isantabi po ninyo ang lahat ng mga bagay na maaaring gumulo sa mga pag-iisip po namin. Panginoon, sa kapatiran na ito, aming idinarasal kung mayroon mang naguguluhan sa kanyang mga dinaraanan patungkol sa kanyang kalusugan, kung mayroon man sa kapatiran na ito ay na lulungkot dahil sa mga alalahanin dahil sa kanilang gastusin. At sa kapatiran na ito, amin ding itinataas sa inyo ang mga nababagabag dahil sa mga nangyayari sa pamilya nila. At dahil po dito, Panginoon, sa linggo na ito at maging sa araw na ito, ay nakakalimutan namin ang kapayapaan at kagalakan na ibinigay na po ninyo. Aming dinarasal, Panginoon, sa inyong grasya at awa na sana sa loob ng isang oras na ito ay isantabi po ninyo ang lahat ng ito. At nang sa gayon, ang buong tuon at pansin namin ay maging sa inyo po lamang. Aking idinarasal, Panginoon, ang kalakasan sa hapon na ito. Bigyan niyo po ako ng talas ng pag-iisip, linaw ng pananalita, katapatan sa inyong banal na salita. At Panginoon, aking idinarasal na ang lahat ng aking sasabihin ay maging kalugod-lugod lamang sa iyo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito idinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Okay. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa libro ng Ikalawang Korinto. Mag-uumpisa po tayo ng bagong kabanata. Tayo po ay nasa kabanata 5. Kukunin po natin chapter 5, verse 1 up to 5. Ako po ay bumabasa sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man po ang saling gamit po ninyo,
Maaari po ako ninyong sundan sa mga Biblia ninyo o dyan po na nakalagay sa screen sa harapan po. Ikalawang mga taga-Korinto, chapter 5, verse 1 up to 5. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik, mabihisa ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan na iyon ay hindi kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at Happy Father's Day. Okay, ito yung araw para sa aming mga ama na exempted kami sa mga gawaing bahay. Okay. Sana, no? Sana. Pero okay lang. Every day is Father's Day. Di ba niya sabi niya? Parang every day is Mother's Day po. Ano? Anyway, mamaya po natin ipagdarasal ang mga ama ng tahanan. Okay, bago po tayo mag-umpisa at magpatuloy sa mga talata na ating pag-aaralan, tatanungin ko po muna kayo. Sa English, tinanong ko nga kanina, tayo ba ay naging homesick na? Homesick sa salita po natin ay nangulila sa tahanan. Okay? Homesick. Alam po ninyo, kapag ang isang tao ay nangulila sa tahanan dun sa bahay po niya, alam po ninyo, yung tao na yan, kasi deep down, alam niya na wala siya sa tahanan niya. Di ba? Kunwari, nagbakasyon kayo, no? Kahit anumang ganda ng mga lugar na iyan, no? Mararamdaman mo pa rin na parang naho-homesick ka, nangungulila ka sa tahanan mo. Di ba? Kasi nga, hindi ka taga doon eh. Hindi ka taga doon. Alam natin kung saan talaga ang pinanggagalingan natin. At alam po ninyo, para sa ating mga Kristiyano sa pagpapala ng Diyos, kailangan ganyan din po tayo. Ganyan din po tayo. Homesick din tayo. Bakit kamo? Kasi alam natin sa kaibuturan ng mga puso po natin na hindi po talaga tayo dito sa mundo. Hindi po tayo dito taga-mundo. Bakit kamo? Alam natin na ang buhay natin, tayo talaga ay mga mamamayan ng kalangitan. At sa mga talata sa hapon na ito, makikita natin si Apostol Pablo magbibigay ng mga pagsasalarawan ng nararamdaman po niya. At papaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na mayroong mas matindi pa kung anong meron na tayo ngayon. Something lasting. Isang pinaghandaan ng Diyos na makapangyarihan para sa atin. Okay, para magbigay lamang po ng background bago po natin pasukan yung Kabanata 5. Nung nakaraang linggo at mga nakaraang linggo, makikita natin si Apostol Pablo ay nagpatuloy talaga dito sa Kabanata 5, dun sa mga sinasabi niya sa chapter 4. Nagpatuloy lamang po siya. Sa Kabanata 4, makikita natin si Apostol Pablo ay sinasabi niya sa English nga, do not lose heart. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sinasabi niya ito, datapwat yung mga katawan natin ngayon ay unti-unting nanghihina na, unti-unting nawawala na. Sinasabi niya, datapwat ganyan, alam natin ang mga nasa loob natin ay patuloy na binabago at pinalalakas ng Panginoong Diyos araw-araw. Di ba? Alam natin yon. Mga pag tumungtong ka ng mga edad na mga hindi ko masabi, mga 40 o 35, mararamdaman mo yan. Datapwat ganyan na yung nararamdaman natin. Sinasabi ni Apostol Pablo, ang importante ay kung ano ang nangyayari sa saloobin natin.
Datapwat yung mga panglabas po natin, yung katawan natin ay paunti-unting humihina na, makikita natin na ang Panginoong Diyos ay gumagalaw sa mga panloob natin. At in the same chapter din po, makikita natin si Apostol Pablo ay nagsasabi ng sobrang isang matinding katotohanan. Na yung mga paghihirap, pagsusubok na dinaaranan natin ngayon, ay baliwala sa darating na panahon. Baliwala ho yan. Yung mga pagsusubok, mga paghihirap natin po ngayon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, dapat ang mga tuon natin, ang mga pansin natin, ay hindi dun sa mga nakikita natin na temporary lamang po. Lahat ng mga paghihirap natin, yung mga physical na dinaraanan natin, dapat hindi yun ang pinagtutuunan ng pansin natin. But ano kamo? Kailangan yung mga tuon at pansin natin ay sa mga hindi nakikita. We have to fix our eyes on what is unseen. Dahil kung ano yung mga hindi nakikita, yan yung mga eternal. Yung mga nakikita, yan ay temporal. At ano yung sinasabi ni Apostol Pablo na mga hindi nakikita, na nasa eternal? Yan ang titingnan natin sa loob ng mga talatang ito. Pinamagatan natin ang pag-aaral sa hapon na ito, nangungulila sa tahanang langit. Nangungulila sa tahanang langit. Sa English, homesick for heaven. Hahati natin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi, tayo'y nakakaalam. Verse 1. Ang ikalawang bahagi, tayo'y dumadaing from verse 2 hanggang verse 4. At ang ikatlong bahagi, tayo'y may katiyakan. Verse 5. Pumunta na po tayo sa unang bahagi. Tayo'y nakakaalam. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo na nag-umpisa ng isang pagsasabi na talagang sigurado po siya, na nakatitiyak po siya. Walang pagdududa, walang pagdadalawang isip. Absolute confidence. Ano yung sinabi niya muna? Sapagkat nalalaman namin. Sa English, for we know. Yung sinabi po niya, hindi niya sinasabing sa tingin ko o sa palagay ko. Hindi niya sinasabing pakiramdam ko. Hindi po. Anong sinabi niya? Sapagkat nalalaman namin. Sigurado po si Apostol Pablo sa sasabihin niya po na ito. Anong sabi niya? Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo na isinasalarawan ang ating mga katawan bilang mga tolda. Katawan bilang tolda. Marahil may magtatanong, Brother Rico, paano man nasabi na yung pagsasalarawan na ito ay patungkol sa ating mga katawan? Ganito po yan. Kung titingnan natin ang mga talata sa hapon na ito, makikita natin na si Apostol Pablo ay gumamit ng pagsasalarawan patungkol sa katawan sa mga susunod na talata. He's talking about kung ano mangyayari sa mga buhay natin pag ito'y nagtapos na. Makikita rin natin si Apostol Pablo na isinasalarawan yung mga katawan natin na paunti-unting humihina na pag namatay na. At obviously, si Apostol Pablo ay hindi tumutukoy sa mga tolda at literal na mga bahay nang binanggit niya po ang mga ito. Si Apostol Pablo ay gumagamit ng mga pagsasararawan patungkol sa ating mga pisikal na katawan. Ano ba yung pisikal na katawan natin? Sa English nga, fragile. Ano yung fragile? Mga marupok. No? Marupok na mga katawan. Yung mga katawan natin na paunti-unti nating napapansin, humihina araw-araw. Kaya talagang malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na ang tolda na ito ay patungkol sa ating pisikal na mga katawan. Mula sa mga talata na ito, makikita natin si Apostol Pablo na isinasalarawan ay katulad ng isang tolda ang ating katawan. Alam niyo naman yung tolda. Sa English, tent. Di ba? Yung mga mahilig mag-camping dito, gumagamit ng mga tent. At alam po ninyo, alam na siguro ng karamihan na ang mga tolda, yung mga tent, ay mga portable na tolda ay hindi talaga gawa para tumagal. Okay? Hindi sa pangmatagalan, yung mga tolda na iyan. Madalas, lalong-lalo na sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga tolda
ay ginagamit ng mga biyahero, yung mga hindi permanenteng tumitira sa isang lugar. Sila yung mga taong mga biyaherong palipat-lipat ng mga ibang mga lugar. At ang gamit na tirahan nila ay mga tolda. Kaya't nang sinabi ni Apostol Pablo at isinalarawan ng ating katawan ay katulad ng mga tolda, ay nagsasaad siya ng sobrang importanteng katotohanan. At anong katotohanan yan? Itong mga katawan po natin ay hindi permanente. Hindi po permanente. Dumadaan lamang tayo sa mundo na ito. Kaya nga't mga kapatid, hindi dapat tayo masyadong maging attached sa mga katawan natin. Hindi dapat tayo masyadong ma-obsess. Hindi dapat natin sobrang pag-ubusan ng panahon itong mga temporal na katawan natin. Yes, kailangan tayo ay maging maging good stewards. Okay, baka naman isipin, tinuro ni Rico, ni Brother Rico na huwag natin masyadong asikasuhin. Pag uwi mo, kain ka ng kung ano, ito, di ba? Tapos pabayaan mo na lang, hindi ho gano'n ang sinasabi po rito. Kailangan tayo ay maging mga good stewards. Pero hindi dapat tayo masyado naman, sobrang pinag-uubusan natin ng panahon ang mga physical na katawan na ito. Kasi di ba nakikita natin sa panahon ngayon, kakaiba na eh. No? O sige, nandun sila sa iba't ibang mga gawain, nasa sports, pero minsan kakaiba na eh. Sa puntong talagang nawawala na sila sa mga tuon nila sa Panginoong Diyos. Ngayon, nung sinabi naman ni Apostol Pablo, yung salita sa Ingles, ang ginamit sa Ingles, torn down. Dito sa salita natin, mawawasak. Binibigay dito ni Apostol Pablo ang pagsasalarawan patungkol saan? Sa kamatayan. Sa kamatayan. Pero hindi niya naman siya nagbibigay ng pagsasalarawan na yung kamatayan dito violent o tragic. Kasi isipin mo, mawawasak, torn down. Hindi po. Hindi po ganon. Pero katulad po ito ng pagliligpit sa isang tolda, sa isang tent. Di ba? Katulad kung nakakapaggamit na kayo ng mga tent o ng mga tolda, di ba? Pagpunta kayo nag-camping kayo, tatayo ninyo, at pagtapos na, anong gagawin nyo? Ililigpit ninyo. Ganon ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Yung pagsasalarawang ginamit niyang mawawasak pag tapos na ang tolda. Ibig sabihin, kamatayan na. At interesting enough, marahil maraming narito nakakaalam na si Apostol Pablo ay gumagawa ng mga tolda. Tent maker siya. Kung hindi nyo po masyado pang alam niya, makikita niyo yan sa libro ng mga gawa, chapter 18, verse 3. Gumagawa siya ng mga tent. Yun po ang kabuhayan ni Apostol Pablo. At makikita po natin na ginamit ni Apostol Pablo ang pagsasalarawan na ito. Nung ginamit niya ito, alam niya mismo ang sinasabi niya. Kasi nga, tent maker siya. Alam niya na ang mga tolda ay mahina, hindi matibay. Alam niya na ang mga tolda ay nasisira, hindi permanente. Kaya't nung sinabi ito ni Apostol Pablo, pinapakita sa atin at itinuturo sa atin na dahil ang mga katawan natin ay katulad ng mga tolda, the very nature of our life here on earth, itong mga katawan natin ay parang mga tolda. It gets weak. Nasisira. Hindi permanente. Kung ano man ang dahilan, it could be because tumatanda, it could be because nagkakasakit, or dumaraan sa mga matitinding paghihirap. Darating ang araw na ang mga katawan natin, ang mga tolda na ito ay mawawasak. It will collapse. Pero, pakinggan po ninyo ito. Si Apostol Pablo hindi takot na mangyari ito. Hindi po siya takot. He wasn't afraid of death. Dahil alam niya kung ano ang nasa kabila ng kamatayan. Ano yung nasa kabila? It's far better and far more secure. Alam to ni Apostol Pablo. At makikita po natin yan lalo sa mga susunod na mga talata. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang mga aming mga tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Mula sa talata, makikita natin ngayon, with full assurance, again, with full confidence. Ano sinasabi niya? Sa English, we have a building from God. Mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Mga kapatid, take note lang po Sinabi muli ni Apostol Pablo, we have. Mayroon kaming. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na sana mayroon kami. Hindi niya rin sinabi na
We hope na mayroon kami. Ang sinabi niya, mayroon kami. At alam po ninyo, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, kung titingnan nyo yung salitang mayroon kami, sa salitang Greko, present tense. Hindi pang darating na kinabukasan, sinabi niya, pang kasalukuyan. Which means na sinabi ito ni Apostol Pablo, datapwat ito ay ginagamit na pang present tense, na mangyayari pa sa future, tila ba sinasabi niya with so much confidence na mayroon kami, kahit na wala pa siya sa langit, He already possessed it. Mayroon na siya. Mayroon na siya kahit wala pa siya sa langit. He was speaking as if He already has it. At ito mga kapatid ang seguridad ng mga tunay na Kristiyano. Datapwat sa darating pang panahon na natin makakamit ito, tila ba ngayon pa lang, hawak-hawak na po natin. Nakaka-excite, di ba? Ewan ko kung napapansin niyo yung mga kanta. Sobrang ganda ng mga kanta. Salamat, worship team. Sobrang ganda talaga. Kasi nga, di ba parang, kanina nga nagdadasal kanina sa loob, no? Parang gusto na, tara, uwian na. Di ba? Dismissal na. Ganun eh. Alam niyo, ang mga pangako na ito ay, tunay na mangyayari. It's already ours. We already possess it. At ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo nagpatuloy. Nagpatuloy siya sa isang matinding paghahambing. Ano yung pinaghahambing niya? Tent at building. Tolda at gusali. Ang tindi ng paghahambing, di ba? Mga kapatid, ginawa ito ni Apostol Pablo dahil gusto niya talagang ipakita sa atin ang kakaibhan. Obvious ba? Ano mas matibay? Tolda o gusali? Siyempre gusali. Yun ang pagsasalarawan at katotohanan na pinapakita niya. Nung ginamit niya yung tolda at gusali, again, yung tolda, nagsasalarawan sa ating pisikal na katawan. Marupok, very fragile, temporary. At ginamit niya yung pagsasalarawan na gusali. Ano ba ang gusali? Alam natin, pag gusali, di ba, sobrang tibay, sobrang permanente, pangmatagalan. Ngayon, nung sinabi ni Apostol Pablo ang paghahambing na ito, si Apostol Pablo ay pinapakita sa atin, sinasabi na sa atin, na sa darating na panahon, katulad ng isang gusali, built to last, that will endure forever. Ano makikita natin na ang gusali, ang building na pinag-uusapan dito ay yung mga future na glorified na mga katawan po natin. Yun po ang pinag-uusapan niya. When he said building, nagsasalarawan siya ng darating na panahon na magkakaroon tayo ng mga katawan na glorified, maluwalhating mga katawan. Pamilyar po ba tayo dito mga kapatid? Okay, gusto ko lamang pong linawin darating ang panahon, sa langit ay magkakaroon tayo ng mga glorified bodies, maluwalhating mga katawan. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito ngayon dito, tolda, tent. Sa heaven, gusali, glorified bodies. Yan ang pag-aaralan pa natin mamayang konti. Hindi katulad ng mga tolda, na ang mga tolda dito ay mahina, marupok. Yung glorified bodies natin, it won't fail, it won't collapse, it won't decay, it won't get sick, it will not die. At sinasabi nga ng talata, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Mga kapatid, yung future glorified bodies, God alone was the one who designed it, God alone was the one who created it. Siya lang ang gumawa, siya ang nagdisenyo. At alam po ninyo, it will never, ever, ever break down. Wala nang sipon doon, wala nang sore throat doon. Wala na po lahat yon. Napansin niyo si Brother Jack kanina, alam mo, medyo masama pakiramdam niya. Inom siya ng iba. No? Wala na po yun. Wala nang sakit ng ulo, wala nang sakit ng tiyan. Diba? Wala na pong arthritis. Oh. Diba? Isn't it so exciting? Kaya nga't mga kapatid, yung mga salitang ginamit niya,
bahay na hindi gawa ng mga kamay, not made with hands. Nung ginamit po ito ni Apostol Pablo na para ibigay ang katotohanan ng kahulugan na it is purely of divine origin. Diyos lamang po ito manggagaling. That is why, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, ang mga salita na to, for sure, the Apostle Paul was emphasizing something very important. Ano po yon? He was like saying na yung bago nating mga katawan sa kalangitan, it's not man-made. Hindi siya pwedeng gawin. It's entirely from God. Yun po yun. Mga kapatid, yung mga katawan natin ngayon, nangyari ito dahil sa natural birth. Pero galing din sa Diyos. Pero yung darating nating mga katawan ay purely supernatural. Crafted, ginawa ng Panginoong Diyos lamang. Kaya nga, nai-imagine ko na lang yung mga maluwalhating mga katawan natin. Ngayon pa lang, pag tiningnan ninyo, yung mga daliri natin sa kamay, sobrang tindi na, di ba? Ito, sobrang tindi na. Walang makagawa na tao na katulad na itong mga daliri natin na ito. Sobrang sophisticated. Pag tiningnan nyo yung mga mata natin, okay, paano yung titingnan ng mata nyo, no? Tingnan nyo yung mata ng katabi ninyo. O, di ba? Sobrang tindi po niyan. Kung ganyan na nga ngayon, nagluluma yan, ha? Di ba? Mapapansin ninyo yung mga daliri, pati daliri ko parang bumabaluktot na nga dahil sa arthritis, no? Yung katawan natin sa kalangitan, yung glorified bodies natin, wala na hong ganyan. Perfect siya, glorified bodies. Kaya talagang sobrang exciting po. Sayang wala si Pastor Pedro sa hapon na ito. Although marami akong nakikita, di ba? Okay. Sabi ko kanina umaga, total, wala naman si Pastor Pedro, no? Umalis na yata siya. Sabi ko, ano kaya si Pastor Pedro sa langit? Sasabihin ko na lang, siguro baka kulot kaya siya? Sabi niya sa akin kanina, paglabas, Dok, gusto ko yung buhok ko ganyan. Sorry, hindi ko maiwasan. Okay, matapos sabihin ni Apostol Pablo na ang mga maluwalhating mga katawan natin ay hindi gawa ng mga kamay, si Apostol Pablo ay nagpatuloy na ang gusali na ito ay walang hanggan sa sangkalangitan. At ito mga kapatid, ang klase ng katawan na magkakaroon po tayo sa langit. It does not age. Hindi po siya masisira. Hindi po siya mamamatay. Hindi po siya magkakasakit. Kakaiba po ito. Bakit kamo? Kasi ang katawan na ito na gagawin ng Panginoong Diyos sa kalangitan ay para dun lamang po yan sa langit. It's suited for eternity. Diba? Kasi nga, pag inisip mo, hindi pwedeng tumanda yung katawan na yan. Bakit? Kasi sa langit, we are eternal creatures. Grabe, no? Hindi ko maiubos isipin, maarok kung ano man ito. Ang alam ko lamang ay ito ay isang pangako. At binigyan na po tayo ng paghalimbawa na ito. Di ba? Ano nangyari? Muling nabuhay ang Panginoong Hesus sa resurrection niya. Di ba? Meron na rin po siyang glorified body. At ano yung nangyari sa Panginoong Hesus? Di ba? Kumakain pa siya. Di ba? Nakakapagsalita pa rin siya. At ano pa? Ito yung kakaiba, di ba? Bigla na lang lumalabas ang Panginoong Hesus sa loob ng isang kwarto. Pum! Nandun na siya. Mga kapatid, tayo rin po magkakaroon ng mga maluwalhating mga katawan. Perfectly fit for the presence of God in the heavenlies for eternity. Kaya nga, tatanungin ko po tayo bago tayo magpatuloy. Matapos nating matutunan ang mga katotohanan, sa loob ng isang verse lamang po patungkol sa ating mga toldang katawan at sa ating mga future heavenly glorified bodies, tanungin po natin sarili natin, kung sinasabi natin tayo ay mga tunay na Kristiyano, gaano ka-excited tayo sa pangako na ito? Gaano ka-excited po tayo sa pangako na ito? Alam po ninyo, makikita natin ang kasagutan sa tanong na ito sa papaanong paraan. Pag tiningnan natin kung paano tayo mamuhay sa buhay natin ngayon. Naintindihan ninyo?
makikita natin kung talagang excited tayo sa pamamagitan kung paano tayo mamuhay ng mga buhay natin sa panahon ngayon. Ano ang pananaw natin sa mga bagay na material? Ano ang pananaw natin sa mga bagay na mga material? Sa mga bagay na material, atin ba itong loosely hinahawakan? Alam mo yung loosely, hindi masyado natin pinagtutuunan ng pansin. Or sobrang tindi na parang tuko ang kapit natin sa mga material na bagay. Paano kaya tayo patungkol sa mga oras natin? Ano ang pinag-uubusan natin ng panahon? Saan kaya natin inilalaan ang mga gastusin natin? Ano kaya ang mga prioridad natin? Is it more focused on the temporal or on the eternal? Kasi pag tiningnan ho natin, yung mga buhay natin, makikita natin kung talagang excited at naniniwala ba talaga tayo. We have to be honest with God and ourselves po. Baka kasi we are already sobra na tayong komportable sa mundo na ito, na nakalimutan natin na hindi ito ang huling hantungan natin. Baka kasi sobrang nag-i-enjoy na tayo dito o sobrang komportable o lahat ginagawa natin para lamang, iisipin natin na habang buhay tayo nandito at nakakalimutan natin na hindi ito ang huling destinasyon natin. Kaya nga't mga kapatid, anong maaaring maipagdasal natin sa Panginoong Diyos at nang sa gayon ang mga puso natin ay nakatuon sa mga gusto ng Panginoong Diyos at hindi sa nakatuon sa mga gusto natin. Now, matapos nating matutunan yung kondisyon kung ano po tayo ngayon, na nakatira lamang tayo dito sa mga toldang katawan natin, na ihinihanda ng Panginoong Diyos ang mga gusali sa kalangitan, tingnan na po natin ano pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang bahagi, tayo'y dumadaing. Verse 2, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo, matapos isalarawan ang mga toldang katawan natin dito sa mundo, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng isang taus-puso at personal na nasaloobin po niya kung ano ang nararamdaman niya. Sapagkat dito kami ay dumaraing. For indeed in this house we groan. Makikita natin si Apostol Pablo, ay ang pinag-uusapan niya ay ang physical na katawan natin. Sa English, in this house. Sapagkat dito. Yung sa English, may English translation na sobrang liit. Sana mabasa ninyo. In this house. Okay? At nang sinabi ito ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya ay itong mga katawan natin na mga tila parang mga tolda. Mga marupok, fragile structure na katawan natin ngayon. Mga kapatid, alam po ninyo, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, kailangan talaga tayo ay we have to pause and really think. Bakit kamo? Talagang taus-puso lamang na sinasabi ni Apostol Pablo ang nararamdaman niya dito. Hindi niya sinusugarcoat yung kalagayan niya noon at maging kalagayan natin ngayon. Mga kapatid, let's be real. Sa buhay natin ngayon, sa katawan natin ngayon, tayo talaga ay dumadaing. We groan. Pag tiningnan nyo sa salitang Greko, ang salitang groan, nagbibigay yan ng pagsasalarawan ng tila ba, yung groan na yan, sa English, sigh. Alam niyo yung sigh? S-I-G-H. Sa Tagalog, mas malinaw pag sa Tagalog, buntong hininga. Tayo'y nagbubuntong hininga. Di ba? Ngayon pa lang, may nagbubuntong hininga na yun, At nagbubuntong hininga, tila ba mayroong isang binubuhat na mabigat na pangyayari sa buhay niya. Na talagang naghahanap siya ng sana matapos na. At alam po ninyo,
Hindi nag-iisa ang Apostol Pablo sa ganitong kalagayan. Sabi nga sa libro ng Roma 8, believers groan. We wait eagerly for our adoption as sons. Ang mga tunay na Kristiyano ay gusto talaga ng umuwi sa Panginoong Diyos para sa bago nating mga kapatawan. Yes, si Apostol Pablo ay nagbubuntong hininga. He is groaning. Siya ay dumaraing. Why? Bakit kamo dumaraing si Apostol Pablo? Dahil alam niya ang bigat at tindi ng dinaraanan niya. Bakit kamo? Pisikal na katawan na, marupok na katawan pa, ay makasalanan pa. Yun ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay dumaraing. He is groaning, nagbubuntong hininga. Nakikita niya yung mga limitasyon niya, nakikita niya yung mga kahinaan niya, at hindi lang yon. Alam ni Apostol Pablo na ang toldang katawan na ito ay hindi lang marupok at mahina, siya rin ay prone to temptation at prone to sin. Di ba nga sinabi niya sa libro ng mga taga-Roma, what a wretched man I am. Makasalanan pa rin siya. Datapwat ligtas na siya. At yun po ang talagang punong dahilan kung bakit talagang siya ay nag-groan. Siya ay dumaraing. Naiintindihan na ni Apostol Pablo na habang siya ay nandito sa pisikal na toldang katawan niya, hindi pa siya kumpleto. Kaya nga tanungin natin ang mga sarili natin, mga kapatid, tayo rin ba ay nagbubuntong hininga? Hindi dahil sa mga trials o pagsubok na dinaraanan natin, pero tayo ay nagbubuntong hininga dahil sa sa pagiging fallen natin na makasalanan tayo. Na gusto lang natin na makakawala na sa makasalanang katawan na ito. Sorry ulit, Kuya Ian, ikukwento ko yung sinabi kanina ni Kilebleb. Kilala niyo si Lebleb, si Caleb? Yung takbo ng takbo. Si Lebleb, di ba? 6 years old. Okay, si Lebleb. Sa Sunday school kaninang umaga. Tanong kasi nung teacher, why do you want to be in heaven? English ang sagot. Alam niyo, hindi nagtatagalog si Lebleb, di ba? Sabi niya, because I want to be holy. Nakaganon ako Diba? 6 years old. I want to be holy. Sige nga, Tagalogin mo yan. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Tayo ba ay talagang dumaraing na, di ba tayo napapagod sa pagiging makasalanan natin? Di ba minsan na nga lang, lalo na pag nagda-drive, gaganon na lang ako Tatanungin ng anak ko, Daddy, bakit? Nagkasala ako dahil doon sa driver na isa Di ba? Pag ganun na lang tayo Yun ang dinaraanan ni Apostol Pablo. Siya ay nagdumaraing. He is groaning. Dahil sa mahinang ng katawan, marupok na katawan, makasalanan pang katawan. Okay, just to clarify, itong pagdaraing ni Apostol Pablo, hindi siya dumaraing na siya ay anong bitter sa English? Paano ba? Hindi yung hindi yung mapakla. Hindi dahil parang hindi mapakla, iba yung mapakla Yung parang bitter, parang nagrereklamo siya sa buhay niya. Hindi hindi ganon. Hindi ganong klase. Itong pagdaraing niya, it's really like yung he was really longing to be already in heaven. Homesick na po siya para sa kalangitan. Parang sinasabi dito, Lord, gusto ko na umuwi. Para mapasa amin na yung ipinaghanda ninyo para sa amin. At alam po ninyo, ang isang totoo at tapat na Kristiyano ay dumaraan kung hindi ako nagkakamali araw-araw sa ganitong pakiramdam. Di ba? Ewan ko kung naririnig nyo palagi si Pastor Pedro, si Pastor George, sasabihin parang Maranatha. Alam niyo na yung Maranatha? Yung Come Lord Jesus. Ganoon ang mga tapat at tunay na Kristiyano. Alam po ninyo, we are saved by grace. Ligtas na tayo dahil sa grasya ng Panginoong Diyos. Pero tayo pa rin ay nakatira sa mga marurupok na katawan na ito. We are still fallen.
We are alive in Christ, but we are surrounded still by death and decay. Tayo ay dumaraan sa mga paghihirap, sakit, karamdaman, temptasyon. Lahat yan, dinaraanan natin araw-araw. Kaya nga, sa loob ng mga puso natin, katulad ni Apostol Pablo, parang gusto na natin talagang, malampasan ang lahat ng ito. Kaya nga, tanungin natin ang ating sarili, katulad ba tayo ni Apostol Pablo, siya ay dumaraing? Siya ay dumaraing? Or, masyado na tayong komportable kung nasaan po tayo? Mga kapatid, dumaraan lamang po tayo sa mundo na ito. Huwag tayo masyado maging komportable. Nagpatuloy si Apostol Pablo, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisa ng aming makalangit na tahanan. Mula sa talata, makikita natin yung pagsasalarawan nagbabago. Mula sa mga tolda at gusali, sa ngayon ay nagbibigay ng pagsasalarawan patungkol saan? Sa pananamit. At alam po niyo, nang sinabi ito ng Apostol Pablo, tila ba nararamdaman natin kung ano yung nararamdaman ni Apostol Pablo? Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo, nagsasabi ng parang intense desire and longing niya. Hindi lamang po siya dumaraing, pero talagang nananabik po siya. At ang pananabik na ito ay hindi lamang na nasa isipan na parang nag-wish lamang po siya, hindi po. Parang sinasabi dito ni Apostol Pablo, Lord, we're tired of this earthly tent. Lord, pagod na kami dito sa toldang katawan na ito. Tired of weakness, tired of sin, tired of pain. At anong sinabi niya? Sabi niya, gusto niya sanang siya ay sa English magkaroon ng to be clothed. Nananabik siyang mabihisan. To be clothed, to be wrapped up, to be covered fully with something better, something na permanente. Na ito ang mga glorified body na inihanda sa atin ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ito ang malungkot sa mga buhay natin. Marupok na, makasalanan pa. Just to clarify, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, hindi niya sinasabing gusto niya nang mamatay. Hindi po. This is actually, ito yung sinasabi natin kanina, homesick siya. Kasi alam niyang hindi siya taga dito sa mundo na ito. A longing for heaven. Diba? Katulad nga pag homesick tayo, wala tayo sa bahay, let's say, nagbabakasyon tayo sa bahay ng pinsan natin or kamag-anak natin or kaibigan natin, no? Iba pa rin pag nasa bahay na tayo eh. Iba pa rin ang pakiramdam. There's no place like home. Ganun po tayo. Ang mundo na ito, hindi ito ang permanenteng tahanan po natin. Huwag tayong maging komportable. Yung salita na, pag tinignan natin sa English, yung salitang long, ito ay nagbibigay ng kahulugan ng talagang pagnanasa, talagang pananabik. Sabi nga ng isang komentaryo, it's a holy ache. Banal na pananabik. At nang sinabi ito ng Apostol Pablo, tila ba sinasabi niya, hindi lang ako pagod sa katawan na ito, gusto ko na magkaroon ng bagong pangakong katawan. Sana ganun din tayo mga kapatid. Hindi dahil sa mga hirap na dinaraanan natin, pero importante na hindi na tayo fallen, hindi na tayo makasalanan. Na hindi tayo makapag-antay na makarating na roon. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik, mabihisa ng aming makalangit na tahanan. Makikita natin dito, sinabi ni Apostol Pablo, makalangit na tahanan, our dwelling from heaven. At nang sinabi ito ni Apostol Pablo, hindi niya sinasabi na gusto niyang nasa langit na siya na parang siyang isang multo na walang katawan. Na espiritu lamang. Hindi yun ang sinasabi niya. Hindi niya sinasabi na gusto niya nang nasa langit na parang yung multo na lulutang-lutang lamang doon. Hindi ho. Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito na sana gusto niya nang nasa langit na mayroong literal na maluwalhating katawan. Kaya niya sinabing he wanted to be clothed. Gusto niyang mabihisan. Gusto niyang masuot na yung bagong maluwalhating katawan na ito.
fully transformed for eternity. Pansinin lamang po ninyo nung sinabi ito ni Apostol Pablo, hindi niya nga sinasabing gusto niyang takasan na ang mundo na ito, hindi po. Pero excited na siya dun sa padating. Ganon din ba tayo? Are we excited? Hindi siya nagdadaing dahil ayaw niya nung katawan niya. He was groaning because he knew, mayroong padating na mas maganda. Sobrang ganda. Gusto niya na yung maluwalhating katawan niya. Verse 3, upang kung mabihisan na iyon ay hindi kami matagpuang hubad. Matapos sabihin ni Apostol Pablo na gusto niya nang mabihisan with his glorified body in heaven, nagpatuloy pa si Apostol Pablo para linawin yung sinasabi niya. At sobrang importante po ito. Nung sinabi ni Apostol Pablo, upang mabihisan na iyon ay hindi kami matagpuang hubad, nung sinabi ni Apostol Pablo kung mabihisan na iyon, the Apostle Paul was actually referring sa isang pangyayari na nalito na ako. Na darating pa lamang. Okay? Na darating pa lamang. A future event when believers receive their glorified bodies. Kaya niya sinabing heavenly dwelling. Sinasabi rin ni Apostol Pablo, hindi niya lamang gusto sanang makaalis na sa pisikal na toldang katawan na ito, pero gusto niya nang suotin ang bagong maluwalhating katawan na inihanda sa kanya ng Panginoong Diyos. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, kung mabihisan na iyon ay hindi kami matagpuang hubad. Pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, makikita natin na yung mga salitang hubad, to be found naked, hindi lamang po yan nagbibigay ng kahulugang walang damit. Hindi po. Pwede niya rin yan magbigay ng kahulugang incomplete, vulnerable, exposed. At nang sinabi ito ni Apostol Pablo, pinapakita niya ang matindi niyang pananabik na na sana kung maaari lamang sa grasya ng Diyos ay hindi siya dumaan dun sa estado na yung tinatawag ng mga Bible scholar na intermediate state. Ano yung intermediate state? Diba? Ito yon. Pag namatay ngayon, yung mga namatay na Kristiyano ngayon, pag nasa langit, wala pang physical na glorified body. Wala ho. Spirito pa lamang po. Tinatanong nga sa akin ng anak ko, so daddy, ano ngayon yung mga namatay na Christian? Hindi ko alam kung paano at ano. Yun din ang sinabi ni MacArthur. I don't know how that works. Pero nasa langit na rin po ang mga Kristiyanong namatay na. Pero wala pa yung physical na glorified body. At ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung maaari lamang ay ayaw niya na sanang daanan yun. Dahil nananabik siya na matanggap na ang maluwalhating katawan na iyon. Lilinawin ko lamang po, hindi sinasabi ni Apostol Pablo na pag namatay ang isang totoong Kristiyano, ay hindi kaagad kasama ang Panginoong Hesukristo. Hindi po. Hindi niya sinasabi yun. Pag namatay ang isang Kristiyano, kasama na kaagad ng Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi nga ni Apostol Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Ang idiniriyan dito ni Apostol Pablo, gusto niya kung maaari lamang ay kapag namatay siya or kapag napunta na sa langit, ay kumpleto na. Hindi na hubad. At alam po ninyo, pakinggan ninyo mabuti ito. Sobrang importante ng sinasabi dito ni Apostol Pablo. Bakit? Nung panahon kasi ni Apostol Pablo, marami sa panahon na iyon ng mga Greko naniniwala na ang pisikal na katawan ay masama at ang espiritu ay mabuti. Naintindihan niyo yun? Ang turo ng maraming Greko noon, ang pisikal na katawan masama. Ang espiritu ay mabuti. Bakit ganun ang tinuturo nila? Kasi ganito yun . Kahit anong gawing kasalanan ng pisikal na katawan mo, walang koneksyon sa espiritu mo. Palaging mabait. Ganun ang turo nila. Di ba napakasama noon? Nagkakasala ang pisikal na katawan, pero ang turo nila, yung spiritual, mabait. Hindi ho ganun. Kaya sinasabi ito ni Apostol Pablo. Sinasabi nga nung panahon na iyon, ang tawag doon, kung maririnig nyo, ang tawag doon nung iba, mga Gnostic, dualistic thinking. Okay? Gnostic, yung spelling, tanong nyo na lang mamaya. Gnostic, dualistic,
hiwalay ang pisikal sa espiritual. At ang problema nung panahon na iyon, may mga taga-Korinto na Kristiyano na naniniwala na dito. Kaya't sinasabi ito ni Apostol Pablo, yung mga dualistic or gnostic na mga katuroan, naniniwala na ang pinakamataas na estado ay pagiging isa lamang espiritu, walang pisikal na katawan. At mali po yun. Hindi po ganoon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya't si Apostol Pablo ay nililinaw sa kanila at tinuturo ng mabuti ito. Sinasabi niya, kapag nasa langit, kung po pwede lang, ay mayroon na siyang pisikal na maluwalhating katawan. Hindi na lang sana yung lumulutang na espiritu sa langit. Kailangan tayong mga Kristiyano ay we look forward fully and finally with our glorified bodies. Kaya nga't mga kapatid, sabi ko nga kaninang umaga, sana all katulad tayo ni Apostol Pablo. Bakit sana all? Sana katulad din tayo ni Apostol Pablo, na we really look forward to be in heaven with the complete salvation experience. Kung pwede lang, di ba? Nandun na si Apostol Pablo ngayon, di ba? Alam natin na wala pa siyang glorified body. Pero sa langit kasi walang oras eh. Okay? Tayo may oras dito. Kaya nga't mga kapatid, let's look forward not just to heaven, but for the complete experience of salvation. Body and soul made new together. Baka kasi, let's be honest, katulad ng sinasabi ko pa kanina, masyado tayong attached sa mundo na ito. We are so distracted. At dahil dyan, nawawala ang tuon at pansin natin sa sa pangako ng Panginoong Diyos sa kalangitan. Okay, let's not be distracted. Huwag tayo mawala sa pansin natin. Kaya kailangan talaga tayo ay nangungulila sa langit na tahanan natin. Verse 4, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Mula sa talata makikita natin si Apostol Pablo nagpatuloy sa pagsasabing, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Makikita natin si Apostol Pablo, muli binanggit ang mga toldang pisikal na katawan, earthly bodies. At katulad ng sinabi natin kanina, ito ay ang mga physical bodies po natin. Ngunit sinabi ulit ni Apostol Pablo, siya ay dumaraing ulit. Dumaraing. Di ba kanina dumaraing na siya? Ngayon binanggit niya ulit dumaraing. Ngunit itong pagdaraing ni Apostol Pablo na ito ay kakaiba dun sa unang pagkakasabi niya. Bakit kamo? Kasi itong pagdaraing ni Apostol Pablo na ito ay mas matindi na. Heavier, it is more intense. Kanina yung groaning niya, yung pagdaraing niya ay katulad lamang ng pagbuntong hininga. Dito po, yung groaning niya, yung pagdaraing niya ay matindi na. Bakit kamo? Kasi sinasabi ng talata, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Mas matindi na yung pagdaraing niya dito. Burdened sa English. Kung tiningnan nyo ito sa salitang Greko, ang sinasaad ng salitang ito ay tila ba mayroong mabigat na nakadagan sa dibdib natin. Ganoon. Kakaiba na yung pagdaraing niya rito. At kaya nga mga kapatid, let's be honest. Sa madilim nating mundo na ito, di ba talagang sobrang bigat? Hindi lang tayo ay mayroong mga nararamdamang masakit. Hindi lang tayo ay nagkakaroon ng mga karamdaman. Hindi lang tayo ay tumatanda, nag-aalala, pero ang pinakamatindi rito ay makasalanan pa rin tayo. And you know what? This wears us down physically, emotionally, and spiritually. Kaya nga tanungin po natin mga kapatid, sana ganun din po tayo, katulad ni Apostol Pablo. Kasi kung hindi tayo dumaraing na mayroong nakadagan sa dibdib natin dahil sa pagiging makasalanan natin, wow! Bakit kaya? Baka mamaya nag-i-enjoy lang tayo,
Hindi lang sa mundo, pati sa mga kasalanan natin. At pansinin lamang po ninyo, si Apostol Pablo ay hindi lang dito nagrereklamo. Hindi lang siya dumaraing dahil siya ay parang bitter or hopeless. Hindi ho. Si Apostol Pablo dito ay dumaraing dahil alam niya, hindi pa ito yun. May darating pang sobrang mas maganda. There's something more, something better. Kaya naging mas matindi yung grow niya, yung pagdarating niya. Dahil, bakit kamo? Naiinip na rin po siya. At sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigitan, hindi na namin nais maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan. Mga kapatid, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, hindi niya lamang sinasabi na, I want to be out of this body. He wasn't hoping for death just to escape suffering. Hindi siya dumaraing dahil gusto niya lang o pagod na siya sa buhay nito. Hindi ho. Siya ay dumaraing dahil sa loob niya, gusto niyang makasama ang Panginoong Jesucristo. Na ano? Na mayroon ng maluwalhating katawan. Na sinasabi nga ni Apostol Pablo na siya ay mabihisan. He wants to be clothed, to be fully and finally covered with the gloried body that God has prepared, fit for eternity. He was longing for what comes after death. Ano ba ang kabila ng kamatayan? Eternal life in its fullness. Kaya nga, sana mga kapatid, again, hindi natin sinasabing gusto nating mamatay na. Pero dapat mayroon tayong kainipan na dinaraanan. Kasi alam nyo, kung tayo ay may kainipan, if naiinip na tayo, alam nyo, ang tingin natin sa mundo na ito ay baliwala. Kasi ang focus natin, heavenward. Ano man ang dinaraanan natin, ano man ang paghihirap natin, ano man ang karamdaman na dinadaanan natin, baliwala ito. Kasi bakit? Yung padating, sobrang mas maganda, sobrang mas matindi. Kailangan meron tayo nung banal na pananabik. Kailangan ating palaging sinasabi sa sarili natin ay balang araw, uuwi tayo sa kalangitan na may bagong maluwalhating mga katawan. Kaya nga't mga kapatid, tuwing tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, when life gets heavy, when sufferings happen, or even, mayroon tayong mga onting mga triumph o success, pero minsan yung triumph or success, pansamandali lamang, nararamdaman pa rin natin kulang. Tingnan natin ang puso natin. Restless ba tayo na Lord, homesick talaga ako. Kasi alam natin may kulang pa. Gusto natin, tayo ay nananabik dahil gusto natin maatim yung mas matinding inihanda ng Panginoon Diyos sa atin. Alam po ninyo, kung iisipin po talaga natin, yung pananabik natin, yung groaning natin, that's actually a gift from God. Yung pagbubuntong hininga natin, that's a gift from God. Gift dahil kung tayo ay masyado naging komportable sa mundo na ito, baka makalimutan natin na dumaraan lamang po tayo. Yun ang mahirap Baka mamaya kasi, sa sobrang relax tayo sa mundo na ito, sobrang komportable na tayo rito, ay nakakalimutan na natin kung saan talaga tayo patungo. Kaya't anong nangyayari? Gumagawa ang Diyos ng paraan. Nagbibigay siya ng mga pagsubok. Nagbibigay siya ng mga discomfort. Nagbibigay siya ng mga delay doon sa mga gusto natin. Nagbibigay siya ng disappointments. Hindi para itulak tayo palayo, kung hindi para itulak tayo papalapit. Di ba? Mas madasalin tayo pag may mga dinaraanan tayong pagsubok. Pero pag walang pagsubok, puro okay, nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos. Di po ba? Kaya nga, sana ganito po tayo. Kung mayroon tayong pagsubok, Lord, alam kong may mas matindi pang padating. Alam ko kung nasan ako ngayon, hindi pa iyon. Kaya't kung tayo ay dumaraing sa mga paghihirap na dinaraanan natin, mayroon tayong hope, mayroong pangako. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, hindi sa nais naming maging hubad,
kundi nais namin kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Mga kapatid, pansinin po ninyo mabuti ito. Sabi niya, hindi sa nais namin maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan upang ang. Gusto niya magkaroon ng maluwalhating katawan dahil bakit kamo? Pag nangyari na iyon na magkaroon na siya ng maluwalhating katawan, ultimately, sabi ni Apostol Pablo, sabi ng talata, upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ang ganda sa English nito eh. Malabo mata ko, hindi ko na mabasa. So that what is mortal will be swallowed up by life. Swallowed. Ano yun? Pag ang mortal nilunok na ng buhay, ng walang hanggang buhay, ano mangyayari? Tapos na ang lahat. Sinasabi niya, sana Lord, matapos na ang lahat ng ito. Kasi bakit? Talaga naman mga kapatid, di ba nakakapagod dito sa mundo na ito? Everything weak, everything dying, everything temporary, pag nangyari na ang panahon na ito, tapos na po. At ang sinasabi dito, hindi lang resurrection ha, hindi lang po resurrection mga kapatid, ang sinasabi dito, glorification. Maluwalhating buhay, maluwalhating mga katawan. Na ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na gusto niyang makamit. This is not just life after death, this is eternal life that conquers death. At ito mga kapatid, ang resurrection life in the glorified state. Para sa mga totoong mga Kristiyano, ang kamatayan, hindi po yan ang huling kantungan. Hindi po. It's not the finish line. Actually, pintuan yan to eternity. On the other side ng pinto ng kamatayan ay eternal life, eternal bliss. Kaya nga kapag namatay ang isang tunay na Kristiyano, oo, mayroong kalungkutan, pero pansamandali lang yan. Ang isang tunay na Kristiyano na matay, ito nga yung sinasabi ko palagi. Wow, naiinggit ako. Kasi bakit? Nandun na siya sa kabila. Although hindi pa glorified body, di ba? Pero nandun na sa kabila. What more pag tapos na ang lahat, pag nilunok na ng habang buhay ang mortal. Kaya nga, bago tayo magpunta sa ikatlong bahagi, sa paanong paraan kaya tayo dumaraing katulad ni Apostol Pablo? Sa paanong paraan kaya tayo dumaraing katulad ni Apostol Pablo? Tanungin natin, yung pagdaraing ba natin ay dahil sa mga tamang dahilan? Nakuha po natin yun. Kasi maaaring dumaraing tayo, pero yung pagdaraing pala natin ay hindi dahil sa mga tamang dahilan. Yung buntong hininga po ba natin dahil sa kasalanan? Dahil sa gusto natin talaga makasama natin ang Panginoong Diyos na magkaroon ng maluwalhating mga katawan? O tayo'y nagbubuntong hininga dahil wala lang, nahihirapan tayo sa mundo na ito. Di ba? It could be because ayoko na dito kasi ang hirap. Tuwing gigising ako, ang tindi ng sakit ng katawan ko. Or nagbubuntong hininga tayo dahil alam natin, Lord, oo, itong dinaraanan ko, kalooban mo. Pero Lord, alam kong meron pang mas matindi rito. Do we really desire holiness? Gusto ba talaga natin yun? Ng kabanalan ng Panginoong Diyos? Kaya natin gusto mapunta roon? Or gusto lang natin, matakasan ng mga problema natin? Ano ang maaaring maipagdasal natin para talaga tayo magkaroon ng pangungulila sa tahanang langit? At hindi tayo maging komportable sa mundo na ito. Ngayon, matapos natin makita ang pagdaraing, ang pagbubuntong hininga ni Apostol Pablo sa mundo na ito, nagpatuloy si Apostol Pablo para i-comfort tayo. I-comfort tayo para ipakita kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos. Tayo'y may katiyakan. Verse 5. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo na nagsasabi, pagkatapos niyang
i-discuss yung sa maluwalhating katawan, matapos niyang sabihin na lunukin na sana ang mortal ng immortal, nagpatuloy si Apostol Pablo, nag-shift na siya ng tuon. Ano naging tuon niya? Hindi na patungkol sa kanya, kung hindi patungkol sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang nagdahanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos. Makikita natin sa talata na ang naghanda ng lahat ng ito ay sino? Walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. God prepared this for this very purpose. Not just the full salvation, hindi lamang po dahil sa ating kaligtasan, hindi lamang po dahil kabayaran sa kasalanan, pero pinaghandaan ito ng Panginoong Diyos para sa ating glorification, body and soul. Pansinin niyo ito mga kapatid. Nang sinabi ito ni Apostol Pablo, hindi dapat nating kakalimutan ito. Ang nagplano, ang naghanda, Panginoong Diyos. At sobrang gracious ni God sa atin. Bakit kamo? Kasi mayroong mga marahil magtatanong, totoo ba lahat, Brother Rico, ang sinasabi mo, na sinasabi ng salita ng Diyos? Paano mo mapapatunayan na mayroon talagang glorified state sa kalangitan? Paano mo mapatutunayan na ang lahat ng yan ay talagang mangyayari sa darating na panahon? Ngayon, ang nagdahanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Grabe po ito. Bakit kamo? Yung Espiritu Santo na nananahan sa atin, hindi lamang ito tumutulong sa atin o naggagabay sa atin. Ang Espiritu na nananahan sa atin ay hindi lamang nagbibigay ng talino sa atin. Ang Espiritu na nananahan sa atin ay garantiya ng Panginoong Diyos sa atin. Guarantee sa English, pledge. Paunang bayad. Ano ibig sabihin nito? Katulad ng paunang bayad natin. Let's say, meron kayong binili, di ba? May binili kayo. May paunang bayad. Pag nagbigay kayo ng paunang bayad, ibig sabihin nun, garantiya yon na may susunod na bayad. Yun ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ay garantiya, paunang bayad, bilang pruweba ng Panginoong Diyos na lahat ng pinapangako niya ay mangyayari. Alam po ninyo, ang makakaintindi lamang nito ay ang mga tunay na Kristiyano. Bakit kamo? Kasi ang mga tunay na Kristiyano lamang ang may Espiritu Santo. Kung dumaraan tayo sa mga pagsubok, kung dumaraan tayo sa mga paghihirap, kung dumaraan tayo sa mga karamdaman, ang tumutulong sa atin, ang gumagabay sa atin ay ang Espiritu Santo. Huwag nating iisipin na kapag dumaraan tayo dyan, ay nagagawa lang natin yan dahil sa kalakasan po natin. Hindi po. Nagagawa at nadadaanan natin lamang ang mga yan dahil sa Espiritu Santo. At kapag nandyan tayo sa mga gitna ng mga pangyayari sa buhay natin yan, ay makikita mo, oo nga, yan ay gawa ng Espiritu Santo. At dahil yan ay gawa ng Espiritu Santo, anong biglang maaalala mo? Oo nga pala, paunang bayad ito ng Panginoong Diyos sa akin. Then lahat ng mga pangako ng Panginoong Diyos ay oo, gagawin ng Panginoong Diyos ang pangako niya. Dahil nasa akin na yung paunang bayad. Kaya nga't mga kapatid, matapos nating matutunan na ang Panginoong Diyos ay grabe ang grasya na binibigay sa atin, hindi lang dahil sa kaligtasan natin. Binigyan pa tayo ng paunang bayad sa pamamaraan ng Espiritu Santo. Ano sa tingin nyo ang dapat na tugon natin? Sobrang gracious na ni God sa atin. Niligtas na tayo, binigyan pa tayo ng Holy Spirit bilang paunang bayad. Ano na dapat ang mga tuon natin? Ano ang pag-uubusan natin ng panahon? Ano ang gagawin natin sa gawain niya? Ngayon, dahil alam natin na ang Espiritu Santo ang nagbibigay din sa mga puso natin ang pangungulila sa tahanang langit natin. Ang Holy Spirit,
ang nagbibigay din ng pagiging homesick natin. Ano kailangan ng gawin natin na para maging sensitive tayo sa tulak ng Espiritu sa atin? Kasi di ba madalas sobra tayong distracted. Nakakalimutan na natin ang mga pangako ng Panginoong Diyos. Kaya nga't ano ang maipagdarasal natin sa Panginoong Diyos? Lord, please, kung ano man ang daraanan ko, please, tulungan mo ako na maging tuon ko ay heavenward lamang po. Sa ating pagtatapos, wag nating kalimutan mga kapatid. Nasa camping lang po tayo, ha? Camping, tolda. Baka makalimutan natin na nasa camping o tolda lamang po tayo. This is not our forever home. Although may forever, di ba? This is not our forever home. Kaya nga't huwag tayo masyadong maging attached, huwag tayo masyadong maging distracted sa mundo na to. Minsan kasi tayo ay masyado ng busy o komportable na nakakalimutan natin ang mga tulak ng Espiritu Santo sa atin. Kailangan ang focus natin doon. Hindi natin sinasabing hindi natin gagawin yung mga dapat natin gawin dito. Pero dapat hindi mawala ang tuon at pansin natin kung ano na ang inihanda at ipinangako po sa atin. Tayo po ay maglaan ng 1 o 2 minuto upang pagnilay-nilayan ang ating mga natutunan. Mula sa ating narinig sa hapong ito, inaalala natin na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala at ang ating katawan ay mahina at madaling mawala. Ngunit may inihanda ang ating Diyos na tahanang walang hanggan para sa ating lahat at binigay niya ang kanyang espiritu bilang katiyakan ng pag-asa. Inaaniyahan ko po ang lahat na magsitayo at awitin natin ang Come Lord Jesus. When the war is over and the battles are done, we shall see our Savior shining like the sun. Every tear He will dry, every shadow will flee. All those in Christ Jesus will be made complete, will be made complete. Come Lord Jesus, listen to creation grow. Come Lord Jesus, come and take your people home. Every tongue will praise Him, every knee will bow when we see our Savior riding on the clouds, riding on the clouds. Come Lord Jesus, listen to creation grow. Come Lord
your people home. Now we see in part, then we'll see in full your glory, Jesus, will satisfy our souls. Now we see in part, then we'll see in full your glory, Jesus, will satisfy our souls. Come, Lord Jesus, listen to creation groan. Come, Lord Jesus, come and take your people home. Come, Lord Jesus, listen to creation groan. Come, Lord Jesus, come and take your people home. Come and take your people home. Come and take your people home. Ganda ng kanta, no? Okay, balik tayo sa mundo. Okay, ilang mga paalala lamang po. Tagalog Online Bible Study, wala po itong darating na Webes na ito. June 19, wala po. Magre-resume po tayo sa July 3. Okay? Golden Ladies Bible Study, meron po itong darating na Biyernes. June 20, 1:00 ng hapon po, dito po sa GFC Center. Women of Grace, wala pong Bible study itong Sabado po na ito. Wala ho June 25. Ang sunod na Bible study ng Women of Grace, July 5 po. Youth Bible Study, itong Sabado, meron po. June 21, 3:00 ng hapon po sa GFC Center. Please, kung mayroon po kayong mga kabataan, na mga anak, kamag-anak, kaibigan, invite nyo po dito sa Sabado na ito, 3:00 ng hapon. Okay, couple seminar. Millstone at Milestones. Last call po to register and pay today para sa 2-day seminar na ito. Last chance to sign up. Okay? Bakit ka mo? Huwag palampasin. Mas matamis na pagmamahalan ang naghihintay. Okay, ano? Sana, no? Okay, last, church camp. Church camp. Registration open pa rin po. Few slots remaining. Kung interesado po kayo mag-attend, punta po kayo dun sa lamesa sa likod. Sila Sister Divine. Mag-register po kayo. Sobrang ganda ng material. Christian contentment. Discover true and lasting joy. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Muli, maraming salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katotohanan at pangako na ibinigay po ninyo. Panginoon, kami po ay nananabik. Kami po ay talagang excited sa lahat ng pangako po na ito. Ngunit, Panginoon, ayon sa inyong kalooban na dahil nandirito pa ho kami, aming idinarasal na kami ay maging tapat lamang sa inyo, na gawin po namin ang mga bagay na naaayon sa inyong kalooban at hindi dahil sa aming kagustuhan. Alam namin, Panginoon, na magagawa lang namin ito sa tulong at gabay po ninyo. Aming idinarasal ang lahat ng Ama sa simbahan na ito. Naway, Panginoon, kami ay patuloy ninyong gabayan, patnubayan at pag-ingatan. At nang sa gayon, ang mga pamilya namin ay patuloy na maging gabay po kami
upang mailapit po ang lahat ng to sa inyo. Muli, tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ng inyong anak. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday and happy Father's Day po